Salamat po, salamat. Sisayan na mga Bicolano digdi, ganyan. Iyo po, bakul ang mga Bicolano. Magtarabangan kita para magkaigwa na mayor na tagaduman sa Bicol. Iyo po. Okay. Nice din po natin batiin ang mga batang BF Caloocan. Yan. Yan po. Ang sinasabi nila, hindi raw ako taga Caloocan. Sino ho bang nun? Ito, hindi rito ang ating mga saksi. Pero mga hindi nagaanong batang Caloocan. Ang aming mga tita noong mga panahon na yon. Nandito po sila. Okay. Bago ko magsimula, nais natin batiin ang congressman sa 1st District ng Team Trillanes, Congressman Ray Malonzo. Okay. Andito po ang Team Trillanes sa inyong harapan dahil nais po namin magserbisyo sa inyo. Nais namin maglingkod sa ating lungsod dahil gusto natin baguhin ang pamamahala dito po sa Caloocan. Opo, dahil alam po ninyo yan, nararanasan ninyo yan, nasasaksihan nyo na ang Caloocan po ay napag-iwanan na. Umasenso na ang iba't ibang lungsod dito sa Metro Manila, ang Caloocan ay lugmok pa rin. Di ho ba? At di lang yan, ang mga mamamayan po ng Caloocan, ikumpara nyo sa buong Metro Manila, dito po ang pinakang napapabayaan. Okay? Ngayon, babaguhin po yan ng Team Trillanes. Ang isang sanhi nitong mga problema dito sa ating lungsod ay ang problema ng korupsyon. Alam niyo po na nadiskubre ng Team Trillanes na mahigit kumulang 2 bilyong piso ang nabubulsa sa kaba ng Caloocan kada taon bunga ng korupsyon. At yan po ang dahilan kung bakit wala pong regular na benepisyo dito po sa ating lungsod. Okay? Ang Team Trillanes po ay binuo natin dahil nais natin na baguhin yan lahat. Nais natin tanggalin ng korupsyon kasi kilala ninyo ang inyong lingkod, di ho ba? Galit tayo sa korupsyon. Tumitindig tayo sa mga kurakot at sa mga abusado. At ganyang klaseng serbisyo po ang dadali natin dito po sa Caloocan. Pag tinanggal po natin ang korupsyon, marami pong magiging programa na magbebenepisyo ang mga taga-Caloocan. Ano po kanina, inisa-isa, pero maaring hindi po natin narinig, kaya ulitin lang po natin yung iba, no? Dito po sa Team Trillanes, simula ho sanggol, mga bata, aasikasuhin natin hanggang senior citizen. Meron po tayong libreng bakuna, libreng check-up, para malusog yung ating mga sanggol, mga bata. Yung mga bata po nag-aaral, dadagdagan po natin ang 4Ps dito po sa ating lungsod. Ayan. Dito po sa Caloocan. Yung po mga estudyante natin sa University of Caloocan City, bibigyan po natin ng cash allowance na 2,000 pesos. Kada buwan, bawat estudyante, para po sila ay makatapos. Kasi ngayon po ang nangyayari, kahit ilang buwan na lang yun ay iwan, humihinto sila ng pag-aaral dahil wala nang pambaon yung magulang. So, ang Team Trillanes po, tutulungan sila makatapos. Doon naman po, sa mga hindi estudyante ng UCC, magbibigay tayo ng libu-libong scholarships na may 2,000 pesos cash allowance din kada buwan sa bawat estudyante na kukuha ng technical vocational courses. Yan, TESTA, gusto mag-abroad, gusto mag-seaman at iba pa. Doon naman po sa mga manggagawa, lilikha tayo ng libu-libong trabaho dito po sa ating lungsod dahil magkakaroon po tayo ng tax holiday o tatanggalin natin ang mga buwis sa mga bagong negosyong itatayo dito sa ating lungsod.
Yan po ang gagamitin natin panghikayat sa mga negosyanteng mamuhunan dito po sa Caloocan at mag-impleyo ng mga taga-Caloocan. Yan po ang magiging solusyon natin sa kahirapan dahil kung ang bawat pamilya po dito sa ating lungsod ay madadagdagan ng isa nagtatrabaho, malaking ginhawa po yan. Okay po? Oo. Bababaan din po natin ang mga business permits, yung mga business taxes doon sa mga negosyante na nandito po ngayon. At bababaan po natin ang amilyar na umaabot po na ng 300% na in-increase. Yan. Okay, doon naman po sa mga senior citizens. Unahin na po natin yung senior citizen kasi magki-curfew na kayo eh. Opo. Ganito po, dalawa po ang programa natin sa ating mga senior citizens. Una po, ang inyong birthday gift ay gagawin na nating 1,000 pesos. Okay po? At ito po ay ibibigay na sa inyo sa buwan ng inyong birthday sa pamamagitan ng GCash para mabilis po ang pagtanggap. Yan. Doon po sa mga walang GCash, huwag po tayo mag-alala dahil pwede naman tayong pumunta sa City Hall at pumila. Okay po ba yon? Yan. Ngayon po, yung pangalawang programa natin na para sa senior citizen, ito yung mas maganda. Magbibigay po ang Team Trillanes, kung kami na po ang pipiliin ninyo magserbisyo sa inyo, magbibigay tayo ng 500 pesos cash allowance buwan-buwan sa bawat senior citizen. Okay po? Yan pong programa na yan ay ginagawa na ngayon sa iba't ibang lungsod sa Metro Manila. Sa Caloocan lang po wala. At ang gagawin nating sistema, kahit po ang senior citizen, merong SSS, merong social pension, kahit may trabaho kayo, kahit maenak kayo sa abroad, kahit anong estado nyo sa buhay, pag nakatungtong kayo ng 60 anyos, makakatanggap kayo ng 500 pesos cash allowance buwan-buwan. Okay po? At ito po ay ibibigay din sa inyo buwan-buwan sa pamamagitan ng GCash. Di ba? Ayan. Para kahit sa araw ng bigayan, kahit kayo ay natutulog sa inyong bahay o nag-aalaga ng apo, ora mismo matatanggap na ninyo. Di ba? Wala na hong problema. Ang problema lang, baka makuha ng apo ninyo yung GCash ninyo. Ayan. Pero yung wala hong GCash, buwan-buwan po, pipila tayo. Kayo po ang mamimili dyan. Ngayon nakita ninyo, simula ho sanggol hanggang senior citizen, meron tayong programa. Dahil nakwenta na po natin, napag-aralan na natin ang libro ng Caloocan, kaya pong pondohan ito kung walang korupsyon. Kung hindi bubulsa ang pondo. At kung tama ang prioridad. Ang prioridad po kasi nung mga orange, kilala niyo po ba yung mga orange? Okay. Ang prioridad ng mga orange, ganito. Ang hilig nila magpatayo ng mga gusali na bilyon-bilyon ng halaga. Di ho ba? Nagpagawa ho ng City Hall. Pangatlong City Hall na po yan. Imbis na inayos na lang yung lumang City Hall, nagpagawa ho ng bago. Bilyon-bilyon po ang halaga. Naubos ang pondo ng Caloocan, nangutang pa. At ngayon po, may planong magpagawa ng pang-apat na City Hall. Ulit, dito daw sa North, kahit na meron ng nakatayo na City Hall. Tas kamakailan, gumastos po sila ng bilyon-bilyon dun sa sports complex po. Alam niyo po yon? Bilyon-bilyon ng halaga nun, naubos ang pondo ng Caloocan, ng utang pa. Sino po ba nakikinabang dun ngayon? Ayan, di ba? Hindi naman nagagamit ng ating mga mamamayan. Ngayon ang tanong, bakit ang hilig ng mga orange ubusin yung pondo ng Caloocan kada taon para sa mga ganitong mga malalaking proyekto? Ang sagot dyan ay medyo masaklap dahil doon po sila kumikita. Okay? Doon po sila kumikita dahil pag nagpatayo ng mga malalaking gusali, doon po may komisyon.
Dahil kung ibibigay po yan sa inyo bilang benepisyo, hindi na nila makukuha yan. Kaya yan po ang babaguhin ng Team Trillanes. Yung pondo ng Caloocan ay diretso na po sa inyo. Okay po ba yon? Hindi na tayo magpapagawa ng mga malalaking proyektong ganyan habang hindi natutugunan ang mga pangangailangan ng mamamayan. Gagamitin ko na lang po ang aking network bilang dating senador. Kung may kailangan tayong paggawa ng mga classroom, mga kalye, mga tulay, kung anuman, gagamitin natin. Pwede tayong makadiretso sa national government, sa mga senador na kaibigan natin at mga congressman, para hindi na natin kailangan galawin ang pondo ng Caloocan. Di ba? Yan. Bukod pa sa mga ito, marami pa tayong mga problema ang tutugunan. Andito po yung problema ng pabahay, problema ng traffic, problema ng sira-sirang kalye, baha, basura, at yung lumalalang krimen. Alam niyo po ba na ang Caloocan na ang may pinakamaraming holdapan at nakawan sa buong Pilipinas? Oh, yan po hindi tinutugunan yan. So lahat ng ito ay tutugunan po ng Team Trillanes, pero kailangan po namin ng inyong tulong. Maasahan po ba namin kayo? Okay. Dahil ganito po ang nangyayari. Simula pa ho 2013, yung mga orange ay nakaupo dito. 2025 na po tayo ngayon. Di ho ba? 12 years ang binigay natin sa mga orange. Di ho? 12 years silang namamahala dito sa ating lungsod. Pero ano ho ba ang nangyari? Meron ho bang pagbabago? Meron ho bang serbisyo? Meron ho ba kayong benepisyo? Wala. O yan. Kaya ito po, hayaan na natin yung nakaraan, binagbigyan na natin sila ng 12 years. Pero palagay ko naman po ay napapanahon na ang pagbabago dito sa ating lungsod, di ba? O, diretso na lang po. Pwede na ba natin mapalitan yung mga orange? Ano po ipapalit natin? Blue. Ayan, okay. Ganito po, ganun lang po ang susi. Kung gusto po natin ng pagbabago, pumili po tayo ng bago. At yung ganyang pagbabago po ay nangyari na sa Pasig. Kilala niyo po ba si Vico Soto? Okay. Ikikwento ko po sa inyo yung milagro ng pagbabago nangyari sa Pasig. Si Vico Soto po ay naghangad ng pagbabago. Yung kalaban po niya, 3 dekadang hawak yung Pasig. Pero hindi ho nagseserbisyo. Pero kada eleksyon ay nananalo. Paano? 3 taon po, hindi ho magseserbisyo yan, magpapabaya. Pero pag malapit na eleksyon, mamimili ng boto, panalo. Tapos 3 taon muli na hindi magseserbisyo, pag malapit na eleksyon, mamimili ng boto, tapos panalo. Ganyan po. 3 dekadang umabot yung ganyang sistema. Pero, nung eleksyon na tumakbo si Vico Soto, yung kalaban po niya, kumpiyansa Akala niya, meron na siyang formula kung paano manalo. Pero, nanigurado po rin, gumastos ng 1 bilyong piso para lang manalo. Ngayon, yung mga taga-Pasig, naisip nila, subukan kaya natin yung bago. Ngayon, nung binibili yung kanilang boto, kinuha po nila yung pera sa luma, pero pinili nila yung bago. Di ba? Dahil po dyan, ngayon yung mga taga-Pasig, natatamasa nila yung pagbabago na hinahangad nila, na hindi nila maisip na posible pala. Okay? Ngayon, ganito. Ano po yung pagbabago na yun? Yung senior citizens po sa Pasig, nung hindi pa si Vico Soto ang nakaupo, wala hong natatanggap buwan-buwan. Wala silang regular na benepisyo. Kagaya po dito sa Caloocan, wala hong regular na benepisyo. Pero nung si Vico Soto na ang nakaupo, ang bawat senior citizen po sa Pasig ay tumatanggap ng 1,000 pesos kada buwan. Hindi ho ba magandang pagbabago yun? Galing sa wala, naging 1,000 piso kada buwan. Ngayon,
Pero liliwanagin ko lang po sa Team Trillanes po, galing tayo sa wala, pero 500 pesos muna tayo buwan-buwan. Okay po ba yun? Oh, hindi pa naman tayo kasing yaman ng Pasig. Pero, mabalik po ako. Ano kaya ang nangyari sa Pasig? Kung nagkamali yung mga botante nila, na nung binibili yung kanilang boto, kinuha nila yung pera sa luma at binoto yung luma, ano kaya ang nangyari ngayon? Meron ho kaya silang 1,000 pesos kada buwan? Wala ho. Pero nagsapalaran sila dun sa bago. Kaya natatamasa nila yung pagbabago na hinangad nila. Okay? Ngayon, hindi lang po yung 1,000 pesos kada senior citizen, kada buwan, ang nangyari sa Pasig. Doon po, pag nagpa-ospital, libre. No? Libre, kompleto pa yung kanilang ospital, kompleto gamit. Yung kanilang mga bata, meron po bawat isa na tablet. Libre wifi pa para sa kanilang pag-aaral. Yung kanilang mga estudyante sa kolehiyo, ini-enroll pa sa pribadong universidad. May allowance pa kada isang estudyante. No? At yung ayuda po sa Pasig, hinahatid po sa inyong bahay para siguradong matatanggap ng lahat at hindi na po pinapipila. Ganyan po magserbisyo ang isang city hall sa kanyang mamamayan kung ang mayor po ay hindi nangungurakot at kung may malasakit po sa inyo. At ganyan ang gagawin ng Team Trillanes dito po sa Caloocan. Pero muli, kailangan po namin ang inyong tulong. Okay? Pwede po? Ngayon, kung susubukan po natin yung bago, hindi pwedeng si Trillanes lang. Kailangan po buo ang Team Trillanes para lubusan na atong pagbabago. Pwede po? Okay. Papakilala ko lang po saglit ang ating iba't ibang mga konsehal doon sa District 3. Si Konsehal Ruel Brin. Si Konsehal Rose Mercado. At si Konsehal Alu Nubla. Sila po sa District 3. Pero dito po sa ating District 1, nakilala nyo na po si Congressman Ray Malonzo. Okay, ngayon, ganito. Kailangan po kumpleto. Straight po ang Team Trillanes. Pwede po? Sige. Papakilala natin ulit yung ating taga-District 1 naman, ang ating Vice Mayor PJ Malonzo. Si Vice Mayor PJ Malonzo, kilalang kilala dito sa Caloocan. Nagserbisyo ng tapat, marami hong nagawa at maraming natulungan dito po sa ating lungsod. Pero nakakalungkot po, noong nakaraang eleksyon, ang pinili ng ating lungsod ay yung Vice Mayor na Orange. Okay? Ngayon po, matanong ko po kayo, ano po ba napala natin doon sa Vice Mayor na Orange? Pinili lang daw dahil maganda. Yan. Ito po. Binoto ninyo dahil maganda, pero wala naman ng serbisyo, di ho ba? Ngayon, piliin natin yung pogi at sigurado may magagawa. Vice Mayor PJ Malonzo. Ang ating mga Konsehal Mickey Bunag. Si Konsehal Mickey Bunag po, matagal nagserbisyo sa gobyerno. Nagserbisyo po siya ng tapat, pero ngayon po, kailangan natin yung kanyang galing dahil si Konsehal Mickey Bunag po ang mga ngasiwa ng peace and order dito po sa ating lungsod. Dahil, yun na nga, tayo na ang pinakamaraming krimen dito sa ating, sa buong Pilipinas. Para siguradong ligtas sa kapahamakan ng ating mga mahal sa buhay. Bukod pa riyan, si Konsehal Mickey Bunag ang mga ngasiwa ng trabaho at kabuhayan para sa bawat pamilya dito sa ating lungsod. Kaya kailangan natin, Konsehal Mickey Bunag. Si Konsehal Kay Nubla. Si Konsehal Kay Nubla, unang-una ay taga-barangay 169 din. At ang kilalang-kilala po ang serbisyong Nubla dito po sa buong Caloocan. Marami yung natulungan, marami nagawa. Siyempre, ang nauna dyan ay si Konsehal Nubla.
Ma'am, andito ba? Ay, o yan. Oh, palakpakan po natin si dating konsehal Nubla. Kilalang kilala po sila sa buong Caloocan. Marami ho nagawa at marami na tulungan. Pero ngayon po, si Konsehal Kay Nubla ang mga ngasiwa ng edukasyon at mga kabataan para siguradong maganda ang kanilang kinabukasan. Kaya kailangan po natin ibalik sa konseho, Konsehal Kay Nubla. Si Konsehal Angie Leonardo. Alam niyo si Konsehal Angie Leonardo, kahit wala pa siya sa konseho, marami na siya natutulungan. Nagbibigay ng libreng serbisyong medikal, libreng gamot at iba pa. Ganyan po ang katangian na hinahanap natin sa isang konsehal, yung matulungin sa kapwa at may malasakit po sa inyo. Pero bukod pa riyan, si Konsehal Angie Leonardo ang mga ngasiwa ng kalusugan sa buong Caloocan. Aayusin po ang ating ospital, lalagyan ng sapat na gamot, doktor, gamit at gagawing libre ang serbisyo sa Caloocan Hospitals. Bukod pa riyan, magpapatayo tayo ng dialysis center dito po sa ating lungsod. Sasagutin na ng City Hall ang pagdadialysis ng ating mga kalunsod. Lahat ng yan tututukan ni Konsehal Angie Leonardo. Si Konsehal Mining Faustino. Si Konsehal Mining Faustino po, mahaba na ang serbisyo dito po sa ating lungsod. Simula barangay captain hanggang sa City Hall. Marami ho siyang nagawa, maraming natulungan. Pero ngayon po, ang tututukan ni Konsehal Mining Faustino ay yung mga ngailangan ng mga senior citizen. Yun pong 1,000 pesos na birthday gift ng mga senior citizen at yung 500 pesos cash allowance buwan-buwan. Lahat ng yan ay tututukan ni Konsehal Mining Faustino para sigurado matatanggap po ninyo. Kaya kailangan po natin, Konsehal Mining Faustino. Ito po, importante po ito. Dahil karamihan po ng botante dito po sa Caloocan, binabaliwala po yung pagpili ng mga konsehal. Ang ginagawa po natin, pipili tayo ng mayor, vice mayor, tapos yung mga konsehal, binabakante na natin minsan o kung sino na lang ang maalala natin na pamilyar ang apelyido. Pero importante po ang pagpili ng mga konsehal. Kasi po yung konsehal ng Team Trillanes, sila po yung gagawa ng ordinansa na magbibigay po ng benepisyo sa senior citizen, sa mga bata, sa mga estudyante, magpapababa ng amilyar, magpapababa ng buwis, magpapagaan ng buhay dito po sa ating lungsod. At si Vice Mayor PJ Malonzo naman ang mag-a-approve nun sa konseho. Hindi po yan gagawin nung mga orange. Maniwala po kayo, hindi gagawin yan ng mga orange. O kaya matanong ko po kayo diretso. Meron po ba kayong naalalang ordinansa na ginawa ng mga orange na nagbenepisyo po kayo? Wala. Pero may papaalala ko sa inyo na ginawa ng mga orange na nagpabigat po ng buhay dito po sa ating lungsod. Sila po nagpataas ng business taxes 100%. Sila po nagpataas ng amilyar ng 300%. At dahil po dyan, bukod sa pabigat na halaga, nagtaasan po ang presyo ng bilihin sa palengke at sa mga tindahan. Naramdaman niyo po ba yon? Oh, nakita niyo na po, binoto ninyo noong nakaraang eleksyon dahil iniisip ninyo na poproteksyonan nila ang inyong interes. Pero baliktad pa po yun nangyari. Sila pa yung nagpabigat ng buhay natin. Kaya sana naman po hindi na makaulit yung mga orange. Di ba? Sana po hindi na makaulit yung mga orange. Pwede po? Pwede po bang straight na lang na Team Trillanes? Okay. Panghuli na lang po. Panghuli na lang. Alam niyo po, sabi ng mga orange, kahit hindi daw sila nagseserbisyo dito sa ating lungsod, kahit na hindi man lang sila nagpapakita sa ating mga lugar, kumpiyansa pa rin po sila na mananalo dito po sa ating lungsod. Oo. Bakit daw? Kasi raw mamimili sila ng boto. Ngayon, kung susubukan po ng mga orange mamili ng boto dito po sa Caloocan, ang payo po namin sa inyo ay gayahin po natin yung mga taga-Pasig.
Kuhanin yung pera sa orange, pero piliin yung blue. Pwede po ba yun? Oh. Unang-una, pera po ninyo yon. 11 billion pesos kada isang taon ang budget ng Caloocan. 2 billion pinubulsa nila. Sa 3 taon, 33 billion pesos ang budget ng Caloocan. Naramdaman nyo na po ba yung 33 billion? Hindi. Kaya po kung magkakamali yung taga-Caloocan na naman, nakukuhanin yung pera sa orange, tas orange ulit ang pipiliin, 3 taon ulit tayo pababayaan. Okay? O ngayon, kikwentahin po natin, Mami, yung magiging benepisyo ng bawat senior citizen kung Team Trillanes po ang pipiliin ninyo magserbisyo sa inyo. Una po, 500 pesos kada buwan. Sa isang taon po, 6,000. Birthday gift na 1,000, 7,000 po kada taon. Sa 3 taon, 21,000 pesos ang magiging benepisyo ng bawat senior citizen dito sa Caloocan kung Team Trillanes po ang pipiliin ninyo magserbisyo sa inyo. Pero kung pipiliin po ninyo yung orange, magkano po ang magiging benepisyo ninyo? Spaghetti. Maliwanag po ang pagpipilian dito. Maliwanag po ang pagpipilian. Pero nasa kamay po ninyo ang landas at kapalaran ng ating lungsod, di ho ba? Kayo lang po ang makakasagot, handa na ba ang Caloocan sa pagbabago?